mayroon palang infiltrators sa Philippine Coast Guard o kahit na sa Philippine Navy. Itong mga uniformadong personnel natin sa karagatan, especially ang Philippine Coast Guard, ay meron daw pumasok ngayon ng mga aplikante na mga Chinese. At hindi lang yan, meron ng mga nakapasok noong 2018 pa. Kaya sa karagdagang detalye ng balitang ito ay narito ang ating mga kaibigan sa UNTV. Inihayag ng Philippine Coast Guard Captain Sir Sis Fernandez sa pagdinig ng Senado kahapon na nag-ihigpit na ang PCG sa kanilang proseso ng pagsasala, partikular na sa mga nais maging miyembro ng PCG Auxiliary. Kaugnay ito ng mga espionage activity o pang-espiya sa bansa. Kasunod ito ng pagkwestiyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros kung bakit naging miyembro ng PCGA ang ilang Chinese nationals. Paliwanag ni Captain Surses, paliwanag ni Fernandez, naging miyembro ng PCG Auxiliary ang Chinese businessman na si Joseph C. noong 2018 kung kailan panahon ni Digong. ang kanilang mga proseso at tinatanggap pa ang mga foreign nationals. Grabe yan. Panahon ni Digong yan at nakapasok ang isang inchik. Hindi lang yun meron pang ibang hindi kilala. At ngayong bago lang itong recruitment ng auxiliary, ng PCG auxiliary, ito yung mga karamihan dyan, mga estudyante. Meron na namang mga Chinese national na pinag-inalaan na talagang mga Chinese na infiltrators na talagang nilagay dito sa Pilipinas para magmanman sa ating mga ginagawa ng ating PCG. Grabe no, ang China yata ay takot sa Pilipinas eh. Bakit magmanman pa sila sa atin? Alam naman nila na sisiw lang tayo, di ba? Hindi na magmanman kasi isang araw lang atakihin nila. Sa palagay nila ay matatalo na tayo eh. Pero hindi na ngayon dahil inaarmasan na tayo ng buong mundo. Kaya ayan, ang China ay medyo kabado na ngayon. Balik tayo sa balita UNTV. Most of the auxiliary members sir, are boat owners or shipping company owners sir. During search and rescue sir, we can tap them to use their ships or their boats for search and rescue sir. Mismong si PCG Commandant Admiral Ronnie Yungavan ay nagsiwala na may dinilist sila na 36 na Chinese nationals na nakasali sa PCGA, so PCG Auxiliary pala, noong nakaraang administrasyon. Pero nitong linggo lang, may na-delist na isa pang Chinese businessman na naging auxiliary commodore pa. Commodore pa? Hindi na dapat maulit yan. Bakit naging commodore kagad yung auxiliary na inchik? Diba? Nakakatakot yan, nakakabahala. Kasi yung mga sikreto sa Philippine Coast Guard ay i-detect kagad yan eh. Itatawag kagad yan sa China, di ba? Isang tawag lang online ay malalaman na ng ano dyan, ng mga Chinese kung anong ginagawa o anong plano ng ating Chinese Coast Guard. Kaya pala lagi tayo nahaharang eh. Meron talaga silang spy sa atin na nakapasok na. Infiltrated na ang ating Philippine Coast Guard. Naku, pinaggagawa ng previous government. Ganyan talaga. Na mayaman. At noong itong panahon na ito, ay meron ding mga auxiliary na isang doon ay nagiging commodore pa. Grabe naman. Ba't naman maging commodore eh? Reserve lang yan eh. Yung reservist lang yan mga auxiliary. Okay, so tapusin na natin ang video. Courtesy sa atin ng UNTV. So ang tanong ko po, how can our laws and policies prevent future foreign infiltration of our uniformed service? Yan, so paano nga ba natin mapigilan yan ang infiltration ng mga Chinese sa ating Philippine Coast Guard? So dapat dito ay gagawa ng batas ang ang Kongreso, pagtibayin ng batas at yan ang kahit sa PCG ay gagawa sila ng guidelines na hindi natatanggap ng kahit mestizo Chinese, kahit half Chinese, kahit pure dapat. Chinese, Pure Pilipino lang ang Chinese, tinatanggap. isang tawag lang yan ng mga kabaro doon sa China ay dugong Chinese eh. Kaya wag na magpapasok sa alinman dyan sa Philippine Army, Philippine Navy. Nangyari na dyan sa Hong Kong yan eh. Philippine Coast Guard. Kasi yan yung mga branch ng ating armed forces na Prime Minister yata yun. Nagkatiwalaan. Yung pala tao ni Xi Jinping. Pag-atake sa Taiwan kasama na ang Pilipinas. Boy, na ang ating PCG at iba pang mga sangay ng armed forces ay na-infiltrate na pala nitong mga inchik.